Jesus. Thank you, Lord. So, magandang gabi sa ating lahat. Kapatid, purihin ang Panginoon. Salamat sa kabutihan ng Diyos sa atin. Amen. Sa kanyang patuloy na patnubay sa atin. Tayo ay nagabayan hanggang sa gabing ito sa ating pag-aaral. Salamat sa Diyos. Magandang gabi sa ating lahat. Binabati ko kayong lahat sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Nawa ay nasa mabuti tayong kalagayan. Okay, so meron tayong kaunting karamdaman pero kunti lang naman. Ang iniingatan lang natin ay makahawa tayo lalo na sa mga bata. Kaya, pag ako'y nagkakasipon at ubo, natakot ako na mahawa ko yung mga bata. Dahil hindi ko mapatawad yung sarili ko pag napatawad ko yung mga bata. So hopefully ay magawa ko pa rin ang ating gampanin sa harap ng Panginoon. Tayo ay makapag-aral, mga kapatid. Amen. So, salamat sa Diyos sa gabing ito. So, sa gabing ito ay tayo po'y magpasimula na. Okay. At sa ating pag-aaral ay gusto ko munang magsalita bago tayo mag-pray, mga kapatid, dahil meron ako mga tinuturuan dito, di ba? May mga kapatiran tayo dyan sa ibang bansa, dito sa Santa Cruz. At may mga nag-attend din dito na hindi sila under my pastoral ministry. Or mayroong mga tao lang na under my tutelage, mga kapatid. Kaya hindi maiwasan na mayroong mga nakakanood, nakakapakinig, ng mga pagtuturo sa online. So, pasintabi po sa mga kapatid, sa mga nagtuturo, kung palagay ninyo ay mayroong mali akong natatalakay. Pero ang totoo, pag nakikinig kayo kanwari ngayon, ay part 5 ngayon. Ayan. So I suggest, para maintindihan ninyo, puntahan yung introduction. Kaya, ayan, may mga nagsasabi na parang mali daw. Meron pa nga nagre-report. May nagre-report na online natin. Alam nyo ba yun? Itong tuwa ko sa kaaway dahil gagawa ng paraan ng kaaway, mga kapatid. Ngunit ano man ang mangyari ay walang makakapigil sa kalooban ng Diyos, mga kapatid. Ayan. So, kung palagay ninyo ay mayroon akong mali, siyempre nagiging mali talaga kapag hindi mo kukumpletuhin eh. Okay, so doon na lang kayo magturo doon sa inyong sa inyong account. Doon magturo kayo ng tama sa inyong mga kinasasakupan.
hindi yung binabalikan nila tayo, mga kapatid. Sikat na ba tayo? Meron na tayong mga bashers. May basher na. Pero yan, mga kapatid sa UPCIF, yan ay nasa Biblia. Okay? Sa panahon ng Panginoon, sa panahon ng mga alagad. Meron talagang hindi mananampalataya. Na lahat ng pagtuturo natin, sa kanila ay kamangmangan. Tandaan niyo yan, Brother Gabi, Kaya hindi ma-appreciate yan ng mga hindi mananampalataya. Okay? Kaya ang nakakalungkot, pag yung mga mananampalataya ang hindi maka-appreciate ng pagtuturo. Okay? So nasa Biblia yan, na sa mga hindi ligtas, lahat ng ginagawa natin sa Panginoon, yan, pagtitipon, pag-aaral, pagbibigay, pagsasamba, pagpupuri, sa kanila yan ay kamangmangan yan. Okay? Kaya magpatuloy lang tayo. Okay? Dahil yan naman ay kalooban ng Diyos na kailangan nating gagampanan. So ulitin ko po, if you are not part of UPCIFF, you are not part of UPC Santa Cruz, para maintindihan nyo, ay buuin ninyo ang pagtuturo simula sa simula. Kasi series po ito eh. Okay, at kung palagay ninyo ay mali, you are listening at your own risk. Okay? Pero para sa akin, yan ay tinuturo ko sa church na talagang pagpursigihan ang kalooban ng Panginoon at ang tama, mga kapatid. Amen. So, purihin ang Panginoon, mga kapatid, at okay na, tayo ay manalangin. Lumapit tayo sa Panginoong Diyos. Ayan, katulad yan. Pag meron kayong hindi naintindihan, balikan nyo lang. Andyan lang naman sa account ko eh. Balikan nyo lang yung introduction. Ayan. Open naman yung sa public itong account ko, mga kapatid. Wala naman tayong dapat itago. Palagay ninyo ay may mali. Baka may kasagutan yan sa introduction. Doon sa unang-una. Okay, sa unang-unang pag-aaral natin. Okay, so purihin ang Panginoon. Tayo manalangin ng panandalian, mga kapatid, sa pagkailangan natin ang gabay ng Panginoon. Okay, so let us pray. Hallelujah! Purihin ka, sambahin ka, dakilain ka, mabuti, at tapat na Panginoong Diyos, Panginoong Jesucristo. Salamat po, Panginoon, sa kabutihan mo, sa patuloy na pag-uunawa mo sa amin, pag-ingat, sa gabay, sa proteksyon. Lalo na sa biyaya mo, Lord, na ikaw lamang makapagbibigay sa amin, sa iyong habag, sa pag-ibig mo, Panginoong Diyos, na walang katulad. Maraming salamat. At sa gabing ito, O Diyos, patuloy kami nagpapakumbaba, patuloy kami humingi ng dalangin na huwag mo lamang kaming gabayan sa buhay namin. Patuloy mo kaming gabayan lalong-lalo na sa pag-aaral ng salita mo. Dahil dito namin makikita ang plano mo, ang kalooban mo, ang mga bagay na magbibigay sa amin ng direksyon, Panginoon. Kaya Lord, lukuban mo ang iyong banal na pagtitipon na ito, online, Panginoon. Samahan mo kami, ang iyong lingkod, sa puro, Lord God, at sa bawat nakapakinig, Panginoon Diyos. Kami pong lahat ay malukuban ng iyong kapangyarihan. Lord, dalangin ko yung banal na Espiritu na sumaming lahat, Panginoon, upang ito'y magbigay ng liwanag. Lord, kaunawaan sa amin. Dalangin ko ang karunungan, kaalaman at kaunawang nagmumula sa iyo. Upang kami po ay magtatapos ng matagumpay sa aming pag-aaral, Lord God, at ang iyong mga anak ay maliwanagan, masagot ang katanungan, mapagpala at madagdagan ang pananampalataya. Higit sa lahat ay ma-challenge, Panginoon, sa aming paglilingkod sa iyo. Salamat po sa gabing ito, Panginoon. Lord, umaasa kami sa tagumpay na nagmumula sa iyo, Panginoon, sapagkat sa sarili po namin, wala po kaming magagawa. Kaya Lord God,
Kita mo ang tagumpay sa iyong mga anak. Tanggapin ng bawat isa. Tagumpay na nagpupunta sa iyo. Salamat po sa gabing ito. Ito po ang samot na langin namin sa makapangyarihang pangalan mo, Panginoon Jesus. Jesus' name. Amen. Now unto the King eternal, immortal and invisible, the only wise God, be honor and glory forever and ever. Okay, so tayo po ay mag-aral na, mga kapatid. Amen. Ngayong September 5 dito sa Pilipinas, September 5, 2023, nasa panglima tayo na part ng series natin, Trial of Our Faith. Okay. Ang tao may pagsubok talaga yan, pero ang tao na may pananampalataya ay sinusubok din ang pananampalataya. Okay, dahil yan ang gusto ng Diyos sa atin, yan naman yung ayaw ng kaaway sa atin, mga kapatid. Kaya ngayon natin nararamdaman, magsimula na maglingkod tayo sa Panginoon, na totoo talagang may hadlang, mayroong kaaway, mga kapatid, at may gumugulo talaga sa paglilingkod sa atin. Noon, tayo'y may bisyo, noon wala tayo sa Panginoon. Parang tanggap ka ng mga tao, mga kapatid, di ba? Kaya yan yung gustong maalis sa atin ng kaaway, dahil pag may pananampalataya tayo sa Diyos, alam ng kaaway, ang magandang mangyayari sa buhay ng tao na mabuhay sa pananampalataya. At hindi naman tayo nagsisisi, amen, mula noong 1993, makadalo ako at the same time sa awan ng Diyos ay nabaptize din tayo noon. Hindi pa ako nagsisisi na hanggang ngayon. That's why I encourage even my kids, mga anak ko, mga kapatid, ay encourage ko silang maglingkod sa Panginoon. Nakakatuwa nga, sabi na, magpipreach din daw sila eh. So daw din nila mag-preach. Gagayahin daw nila ako. Napakaganda kasi sa pananampalataya. Ayan ang gusto ng Panginoon sa atin. Hindi natin na-please ang Panginoon sa itsura natin. Okay, alam ko magagwapo at magaganda kayo dyan sa UPCIFF. Hindi dahil sa itsura natin. We can only please God through our faith in Him. Kaya yan yung gusto ng Panginoon sa atin, mga kapatid. On our text, as we proceed in 1 Peter chapter 1, verse 3 to 7, mga kapatid. Sabi dito, blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ. Hindi magkahiwalay ito, yung God at saka Father. Ito ay kay, mga kapatid. Ibig sabihin, that is. Okay? Blessed be God, that is the Father of our Lord Jesus Christ, which according to His abundant mercy hath begotten us again unto a lively hope by the resurrection of Jesus Christ from the dead, and to an inheritance incorruptible and undefiled, and that fadeth not away, reserved in heaven for you. Kaya ang sarap maglingkod sa Panginoon, mga kapatid. Who are kept by the power of God through faith unto salvation, ready to be revealed in the last time, wherein ye greatly rejoice, though now for a season, if need be, ye are in heaviness through manifold temptation. So, naintindihan ni Peter, mga kapatid. So, naintindihan niya tayo na sa buhay manampalataya, tayo ay dadaan sa mabigat na kalagayan dahil sa napakaraming pagsusubok. Yung temptation dito ay hindi tukso. Okay? Testing ito, trial, mga kapatid. Okay? That, sabi sa verse 7, that the trial of your faith. So, our faith will undergo trial, mga kapatid. Kaya dito natin kinuha yung subject natin na trial of our faith. Because Peter, mga kapatid, the first leader of the church, ay nagsasabi na that the trial of our faith
being much more precious than of gold that perisheth, though it be tried with fire, might be found unto praise and honor and glory at the appearing of Jesus Christ. Purihin ang Panginoong Diyos. Okay? So, mayroong dadaanan ang pananampalataya natin ng pagsubok. Okay? Besides na ang tao ay may pagsubok, ang taong may pananampalataya, dahil sa ating pananampalataya ay dadaan din sa pagsubok, mga kapatid. Okay? So hanggat may pananampalataya ka, dadaan yan sa pagsubok, mga kapatid. Okay? Dahil interesado ang Diyos sa totoong pananampalataya. Okay? Pag magandang panahon, magandang pagkakataon, madali kasi tayong maging manampalataya eh. Okay, lahat. Gusto mo lahat ng nangyayari sa buhay mo. Ang daling maniwala na may Diyos. Pero ang tamang panahon talaga na makikita natin dapat na malinaw bilang manampalataya na mayroong Diyos na mabuti, makapangyarihan sa panahon na ang buhay natin ay dumadaan sa kalagayan na hindi natin kagustuhan. Okay, kaya pag dumadaan ako sa time, mga kapatid, na pakiramdam ko, talagang lahat ng naipangaral ko, lahat ng pinaniwalaan ko sa Biblia, parang gusto mo nang tanungin, ano bang nangyayari sa buhay ko? Palagi kong sinasabihin yung sarili ko ng ganito. Ito na yung time na dapat kang maniwala sa Diyos at salita ng Diyos. Okay? Dahil madaling maniwala pag okay ang lahat. Okay, so dito sa pag-aaral natin ay napakaganda na sa atin bilang magkakapatid, hindi natin titignan yung mga kasama natin na pag may nangyayaring hindi maganda sa buhay nila, hindi natin pwedeng sabihin na, ayan, sinusumpa na ng Diyos yan. Ayan, kasi kasalanan niya eh. Okay, so dito, magkakaroon tayo ng malawak na pangunawa na dumadaan tayo sa mga bagay na hindi natin gusto dahil din sa pagsubok ng ating pananampalataya, mga kapatid. Okay? So, mayroong nangyayaring masama sa tao dahil consequence. Yan, ayan. Pinig tayo consequence. Dahil kasalanan mo, may pwedeng mayroong mangyaring masama. Okay? Pero hindi lagi. Ayan, wag mong isipin na tuwing na lang mayroong hindi magandang nangyayari. Sabihin mo, ito kasi lagi na lang nagkakasala. Hindi rin. Hindi rin dahil minsan ito nga dinadaan tayo sa pagsusubok. Okay? Kaya yan yung time na pag nakita natin yung kapatid natin, siguro dumadaan siya sa pagsubok at kailangan niya ng panalangin. Unless, maliban na lang, pagpasaway kayo sa church at dumadaan kayo sa mga rough na dadaanan, mga kapatid, hindi yun pagsubok. Yun ay correction, mga kapatid. Pagtuturo yun. Okay? Hindi pagsubok yun. Okay, so doon, nilinaw ko na. Diyan tayo, tinitira tayo eh. Mga kapatid. Pagkasalanan natin, meron talagang consequence yun, mga kapatid. At ang Diyos, sabi ko nga, ang church na nandoon si Jesus Christ, tandaan ninyo, ay merong pagsasaway. Okay, binasa ko yan last Sunday sa Revelations chapter 3. Ang minamahal ko, sabi ng Panginoon, ay pinapalo ko at sinasaway ko. Sa church, magpasalamat tayo pag merong pagsasaway. Ibig sabihin, nandiyan ang Panginoon dahil gusto niya ang church ay maayos, gusto niya ang church ay meron pong direksyon, mga kapatid. Kagaya itong pag-aral natin, amen, ito po ay magsisilbing aral sa atin, sa ating pagpapatuloy sa pananampalataya upang pag dumating tayo sa point na magkaroon tayo ng pagsubok, amen, at least ngayon alam na natin na kahit okay tayo, wala naman akong ginawang masama, wala naman akong ginawang ganito, hindi naman ako lumalaban sa church, ba't ganitong buhay ko? Ito, think on these things, mga kapatid, na marahil sinusubok lang yung ating pananampalataya. So napag-usapan natin, mga kapatid, sila Abraham at si Joseph. Na tunay nga, tandaan nyo ito, mga kapatid, bilang mananampalataya. When great things is at stake,
Okay? A testing or trial is in order. Tandaan niya. Tagal ko nang gustong i-post sa Facebook ito eh. Okay? Pag merong dakilang bagay na naghihintay, okay, ang pagsusubok at ang testing ay kailangan na mangyari, mga kapatid. Na yan ay nangyayari sa paligid na natin. Bago mo makuha ang isang bagay, hindi masama na may pagsubok. Okay? Hindi masama. Ay ganon din sa plano at kalooban ng Diyos, nakita na natin sa buhay ni Abraham at ni Joseph na sa dakilang bagay na pinagkaloob ng Panginoon, hindi masama na dadaan sa pagsusubok, mga kapatid. So ngayong gabi, sa ating Trial of Our Faith, Part 5, mga kapatid, ang pag-usapan natin ay si Moses. At dito, meron tayong makikitang kakaibang hamon at pagsubok sa kanya. Okay? Nakita natin, ang grabe yung pinagdaanan ni Joseph, mga kapatid? Grabe. Ang hirap. Okay? Ang hirap. Sabihin na lang natin ito, magpakumbaba na lang tayo. Hindi natin kaya. Ang hirap. Mga kapatid, pagplanuhin kang patayin ang mga kapatid mo, inulog ka sa balon, tininda ka, tapos nung tininda ka, yung pinagtindahan nila, tininda ka ulit, karating ka ng Egypt. Kaya paghanapin ka ulit ng kapatid mo, hindi ka na mahanap eh. Kasi yung pinagtindahan nila, kahit makita nila, ay wala na, naitinda namin sa ano eh. Wala na. Sa nakulong, mga kapatid, ang hirap, hindi natin kaya. Hindi natin kaya. Sabihin na lang natin ng gano'n. Sa tulong ng Diyos, siguro, makakayanan natin. Pero sa sarili natin, napakahirap. Okay. Ngayong gabi, mga kapatid, ay hindi naman gano'n kahirap. Okay, so at least medyo guminhawa naman muna tayo. Hindi gano'n kahirap, pero ito, tinitiyak ko, sa buhay ni Moses, mayroon din tayo nito. Kaya makinig kang maigi. Lalong-lalo na tayong mga bago pa lang sa pananampalataya, mga kapatid. Dahil tinitiyak ko mayroong mensahe ito sa atin. Okay? So, sa buhay ni Moses, mga kapatid, didiretso na tayo dito noong tinawag na siya ng Panginoon. Okay? So, from Egypt, mga kapatid, 40 years in Egypt, nasanay na siya sa pamumuhay at takbo ng Ehipsyo, mga kapatid, ay napunta siya sa wilderness. So, dito tayo papasok, mga kapatid. Okay? Dahil ang Egypt kay Moses ay, unang-una, ay magandang experience. Dahil doon siya sinave siya ng anak ng Pharaoh, iningatan siya, okay, pinalaki siya bilang prinsipe doon. So, somehow, meron siyang magandang buhay doon. Pero on the other hand, ang Egypt kay Moses ay isang hindi magandang lugar dahil doon din nangyari yung dahilan kung ba't siya umalis sa Egypt, mga kapatid. At yun ay matatalakay natin ngayong gabi. Okay, in Exodus chapter 3, verse 6 to 10, mga kapatid, ito po ay ang encounter ni Moses sa ating Panginoon. So, akala niya, ganyan naman ang really God is moving in mysterious ways. Hindi natin inaasahan. Lahat ng mga ministro, lahat ng mga naglingkod sa Panginoon, hindi natin inaasahan na tayo po ay tatawagin ng Panginoon. Lalong-lalo na ako. Grabe po ang kalokohan ko noon, kasamaan talagang. Pag naaalala ko, mga kapatid, talagang grabe, hiyang-hiya ako eh. Okay? Hiyang-hiya talaga. Pero ulitin ko, ganon din si Moses sa kanyang pamumuhay sa ilang. Okay? Na tuwing hapon ay kinukuha niya yung mga alaga niyang mga hayop. Dito, mga kapatid, sa Exodus chapter 3 ay meron siyang kakaibang experience na naranasan. Kaya tignan natin, mga kapatid, sa verse 6. Moreover, he said, sabi ng Panginoon, I am the God of thy father, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. So kahit ang mga Hudyo ay nandoon sa Egypt, mga kapatid,
Nandoon sila. Si Moses na nag-iisang Hudyo na nasa labas ay kinausap ng Panginoon dahil siya yung gagamitin ng Panginoon. Dahil pwede naman sana doon na lang gumamit ang Panginoon kay mga Hudyo sa Egypt na okay ang buhay nila. Si Moses, mga kapatid, ay nandoon sa ilang dahil nakapatay. Okay, hindi siya nandoon sa ilang dahil nagkaroon siya ng trabaho o nag-aral siya. Hindi ganoon, mga kapatid. Umalis siya sa Egypt dahil meron siyang nagawa doon. Nakapatay po siya. Kaya nga, ang Diyos sabi ko nga, hindi natin maintindihan. Hindi natin pwedeng sinuhin. Bakit si Moses ang gamitin mo, Panginoon? Bakit hindi yung mabait na si ganito, si ganyan? Dahil alam ng Panginoon yung kakausapin niya, mga kapatid. Okay? Yung uutusan niya, alam niyang susunod din sa kanya. Oh, kaya wag tayong magsabi sa, di ba, dapat ang pastor si ganito eh. Dapat ang pastor si ganito eh. Hindi mo pwedeng ganunin. Dahil, tiyak ka ba na pag inutusan ng Diyos yun, susunod ba kay Lord yun? Oh. Kaya yung pastor mo ngayon, siya ang pastor mo kahit mas magaling ka, mas mabait ka, kasi alam ng Diyos na yung pastor mo ngayon, alam ng Diyos na susunod siya sa utos ng Panginoon kahit mahirap. Oh. Diba? Oh, si Moses, bakit si Moses ang tinawag na ang daming choices na Jews sa Egypt? Ando doon lahat ng Hudyo eh. Ang Hudyo na nag-iisa sa ilang ay si Moses lang at nakapatay pa. Okay? Bakit siya yung kinakausap ng Panginoon? Sabi ko nga, hindi natin maunawaan ang kalooban ng Diyos, mga kapatid. Okay? Hindi natin kayang saklawin. Pero isa lang ang tiyak ko, bakit tinatawag ng Panginoon kahit masama? Bakit ginagamit ng Panginoon? Dahil alam ng Panginoon, susunod yan kahit hindi niya naiintindihan. Okay? Kaya nga kaya naming iwanan ng aming mga bayang kung saan kami pinanganak. Kaya naming iwanan ng aming wala kaming kalahi dito sa Ilocos. Ang mga pastor na kilala ninyo. Mga kapatid, nandiyan si Pastor Tino. Nagpastor dito yan sa Ilocos. Negros yan, ang ganda-ganda sa lugar nila. Ang yaman ng karagatan nila doon, mga kapatid. Dito, mga kapatid, may mga bagay na, ba't silang ganito? Ba't silang pastor? Meron kasi silang kayang sundin na alam ng Diyos, kaya na magagawa nila na hindi kagaya ng ibang tao kahit anong paliwanag ay ang hirap paliwanagan. Okay? Di ba? Kaya yun lang siguro yung pagkakaiba natin, mga kapatid. So now, ito na mga kapatid. Tandaan niyo ito napakahalaga nito. Kinausap ng Panginoon si Moses. Okay? Hindi siya kinausap ng Panginoon through a minister. Hindi kagaya ngayon, ang Diyos, mga kapatid, ay gumagamit ng mga ngaral. Sa panahon natin ngayon, ang Diyos ay gumagamit ng mga ministro. He gave some apostles and some prophets and some evangelists and some pastors and teachers. Okay? Sa panahon ngayon. Pero hindi pa rin natin nililimitahan, ang Diyos pwede pa rin makipag-usap. Pero noon, mga kapatid, sa tagpong ito ay Moses, hindi tao ang ginamit ng Panginoon. Walang ministro na inutusan niya, punta ka kay Moses at kausapin mo siya. Wala, mga kapatid. It is an audible voice. Mismo si Lord God, mga kapatid, ang kumausap sa kanya. Okay, huwag niyong kalimutan niya, napakahalaga nito. Ang Diyos mismo ang kumausap. Kaya nga sabi niya, nagpakilala siya, I am the God of thy father, the God of Abraham. Ako yun. I am the God of Isaac and the God of Jacob. And Moses hid his face. Dahil pag nangangaral nga yung mga ngaral, may nararamdaman tayo, mga kapatid. Okay? Lumuluha tayo. Lalo na ito, mismo ang Diyos ang nagsasalita, I think may naramdaman si Moses, mga kapatid. Okay? For he was afraid to look upon God. Okay? Wala pwedeng makatingin sa Panginoon, mga kapatid. In verse 7, and the Lord said, I have surely seen the affliction of my people which are in Egypt.
and have heard their cry by reason of their taskmasters. And I know their sorrows. Salamat sa Diyos, meron tayong Diyos na ganyan, ano? Nakikita pala niya ang kalagayan ng kanyang mga anak. Kaya nga, to save His people, tatawag ang Diyos ng tao. Kaya huwag tayo magpapaniwala doon sa mga, ako ay propeta, ako ay ano. Ang Diyos, mga kapatid, pag mag-save yan sa isang lugar, ang Diyos, mga kapatid, ay tatawag ng tao. Ganun ang ginagawa niya, mga kapatid. Kaya tinawag niya si Moses dahil isi-save ng Panginoon ang bayan niya na nasa Ehipsyo, mga kapatid. Dahil nahihirapan sila. And I am come down to deliver them out of the hand of the Egyptians. Sabi ng Panginoon, bababa ako, okay, para sila'y sakluluhan. Pero hindi sa pamamagitan niya lang. Ang Diyos ay gumagamit ng tao, mga kapatid. And to bring them up out of that land unto a good land and a large unto a land flowing with milk and honey. Dinescribe ng Panginoon. Unto the place of the Canaanites and the Hittites and the Amorites and the Perizzites and the Hivites and the Jebusites. Now therefore, sabi ng Panginoon sa kanya, behold, the cry of the children of Israel is come unto me. Nakakarating pala sa Panginoon ang kapighatian. Okay? Kapag yung mga anak niya ay nahihirapan, mga kapatid, nakakarating sa Diyos. O kaya, hayaan natin ang Panginoon, magtiwala tayo sa Panginoon. Okay? Kung merong mga palagay mo ay pinapahirapan ka, hayaan mo sila. Hayaan natin sila, mga kapatid. May Diyos tayong nakakaalam ng lahat ng bagay at gagawa ng Panginoon ng paraan kagaya ng nangyayari sa ganitong pagkakataon. And I have also seen the oppressions wherewith the Egyptians oppressed them. Nakikita din diyan yung nagpapahirap sa kanyang mga anak. Nakikita lahat ng Diyos. Okay, salamat sa Panginoon. Kaya ang sabi ng Panginoon sa kanya, sa verse 10, come now therefore, and I will send thee unto Pharaoh, sa leader na, sa pinakapangulo, mga kapatid, sa pinaka leader ng mga Ehipsyo, that thou mayest bring forth my people and the children of Israel out of Egypt. Okay? So, saan ang pagsubok doon ni Moses? Paano nasubok yung pananampalataya niya doon, Pastor? Alam ninyo, sa kinadami-dami ng pagsubok na dinaanan ni Moses, ito yung inimpress sa akin ng Panginoon. Doon sa pasimula. Okay? Kaya, pag may mga baguhan dyan, may mga nagsisimula pa lang sa paglilingkod sa Panginoon, tamang-tama po itong pag-aaral natin. Ay makinig tayong maigi. Okay? So, saan ang pagsubok dito, Pastor? Ang pagsubok kay Moses ay ito. Tandaan ninyo, Diyos mismo yung nakikipag-usap sa kanya. Diyos mismo. Okay? Hindi tao. Okay? At I think, nung kinakausap siya ng Panginoon, kagaya ng nangyayari pag dito sa kalagitnaan ng ating pangaral, di ba? Minsan, hinihila tayo sa altar. No? Sa upuan pa lang tayo, umiiyak na tayo. I think, mga kapatid, higit pa doon yung naramdaman ni Moses nung naririnig niya mismo yung salita ng Panginoon. Okay? So, saan ang pagsubok dito, Pastor? Ang pagsubok dito kay Moses ay ito, mga kapatid. Kailangan niyang harapin yung nakaraan niya. Okay? Kaharap niya ang Diyos, mga kapatid. Kaharap niya ang Panginoon. Pero kung babalikan natin yung nakaraan ni Moses, ganito po ang nangyari. Ang nakaraan ni Moses ay nakapatay nga siya sa Egypt, kaya nga siya umalis. At ito ang Panginoon na nakakaalam ng lahat. Sa kinadami-dami ng lugar, ba't doon pa niya ako papuntahin? Ano? Minsan naguguluhan tayo, si Lord ba talaga yung nakikipag-usap sa akin?
Doon nga ako may problema eh. Ba't doon ako pinapapunta ng Panginoon? Natural mga kapatid, alam ng Diyos na kailangan nating mga kapatid maging overcomer. Okay? Upang totoo tayong magtagumpay. Kaya nga, hindi po dahilan yung aalis, hindi dahilan yun. Yung mga umaalis, ayan, yung mga lumilipat, tandaan nyo ito mga kapatid, makinig kayong lahat. Hindi nyo masasabi na naghaharing Espiritu Santo sa inyo. Bakit? Ba't kayo lumipat? Ganon din naman yung lilipatan ninyo. Wala kayong pagtitiis. Hindi nyo nasabi na nakapagtiis ako. Umalis ka eh. Hindi ka nakapagtiis. Wala kang long suffering. At hindi ka nagtagumpay dahil hindi mo hinarap yung dapat mong harapin. Ay, nanonood si Pastor Tristan. Kahit dyan sa Iba Sambales, nandiyan ako, may mga nagsasabi, o ngayon nyo lang siguro maririnig, ilipat na ako kay ganito. Lagi kong sinasabi sa kanila, hindi yun ang kasagutan. Hindi yun ang kasagutan. Salamat sa Diyos, hindi naman sila lumipat. Hanggang ngayon, nandoon sila, nakikita ko sila. Dahil hindi po yun ang kasagutan. Alam ng Diyos na kailangan mong harapin yung dapat mong harapin, mga kapatid. Okay? So, ang sabi ng Panginoon, bumalik ka sa Egypt. Umalis ka sa Egypt dahil meron kang problema, pero kailangan mong bumalik. Okay? Dahil ang problema ni Moses, ito. Kung ang napatay sana ni Moses ay hindi Egyptian, may lakas siya ng loob na babalik sa Egypt. Di ba? Mga kapatid, naintindihan niyo ba ako? Kung ang napatay niya ay taga-Midian, sabihin na lang natin na nagtatrabaho doon, at least wala akong kaso sa sa Egypt. Dahil hindi naman taga doon yung napatay ko eh. Ang problema niya, pupunta siya sa Egypt na ang napatay niya ay Egyptian. Okay? Yun yung nightmare niya, mga kapatid. Dahil kahit sabihin na natin, nag-iba na yung itsura niya. Dahil pagbalik niya doon, 80 years old na siya, di ba? Sigurado, hindi na siya mukhang Egyptian. Di ba, mga kapatid? Yes, pwede tayo yan. Ipapakita natin sa sarili natin na parang okay na. Pero ang totoo, ayan, hindi mo kayang pagsinungalingan ng sarili mo na alam ni Moses sa puso't isipan niya ay may napatay siya doon. Sabi ko nga dito sa mga kapatiran pag may nahuhuli akong mga nagsisinungaling, inasabi ko sa kanila, pwede kang magsinungaling sa tao. Diba? Sa Diyos, hindi. Pero ang isang hindi ka pwedeng makapagsinungaling, alam niyo kung kanino? Hindi ka pwedeng magsinungaling sa sarili mo. Kahit nabola mo yung kausap mo, yung sarili mo, alam mo yung totoo. Napaniwala mo yung kausap mo, okay yun sa'yo. Okay yun. Pero yung sarili mo, hindi ka pwedeng magsinungaling dahil ikaw mismo alam mo yung totoo. Ikaw mismo alam mo yung totoo. Dalawang hindi mo kayang pagsinungalingan. Sarili mo at ang Diyos. Okay? Si Moses, mga kapatid, hindi siya makapagsinungaling sa sarili niya. Kaya nga, pansinin niyo ito mga kapatid para maintindihan niyo ako. Dahil noong wala pa tayo kay Lord, mga kapatid, siyempre, adik nga tayo noon. Ako. Bilang Tagalog, ginagamit yung salitang tayo. Yan. Minsan ayaw ko magturo dito noon sa Ilocos kasi hindi naman nila ako naiintindihan sa Tagalog pag gumagamit ako ng tayo. Yan. Hindi nangangahulugan pag ginamit mo yung tayo, lahat. Okay? Pwedeng, kahit wala ako. Pag sinabi ko na, itali nga natin yung mga alaga-alaga nating mga hayop. Kahit wala akong alagang hayop, correct term yun sa Tagalog. Okay? Bilang pagrespeto na kasama ka dun sa utos. Itali ang ating mga hayop. Okay. So dito, mga kapatid, para maintindihan niyo ako. Sabi ko nga, addict tayo noon Okay? So bata pa lang ako, loko na talaga ako.
Ito, bigyan ko kayo ng halimbawa. Para maintindihan niyo si Moses. Noon, nakakautang ako noon sa tindahan. Okay, may utang ako noon, hindi ko makalimutan. Long neck na tanduay. Maliit pa ako, mga kapatid. Ito naman, pinautang naman ako ng tindahan. Oh. Alam niyong nangyayari? Ito, makinig kayo ha. Kapag dadaan ako doon sa tindahan, nagtatago ako. Pag nakasakay kami sa sasakyan, nagtatago ako. Dadaan. Saan kayo dadaan? Kasi maraming daanan doon sa papunta sa kaibigan ko noon. Sasakyan sila. Saan kayo dadaan? Dito sa may sa mayroong kiskisan. Ako, madadaanan yung tindahan. Kaya pag tatapat na doon sa tindahan, mga kapatid, ay nagtatago ako. Bababa ako. Kasi meron akong atraso doon sa tindahan. Mabuti na lang noon sa highway namin, mandaming lulusutan na iskinita. Kaya kapag merong kailangan kong pumunta sa isang lugar na madadaanan ko yun, meron akong iikutan na dalawang pag-iikutan dahil umiiwas tayo. Ayan. Dahil meron tayong atraso dahil pwede ka nilang singilin, utang mo. Kasi sabi mo, ganitong araw mo babayaran. Dahil siningil ako noon Sabi mo, Sabado mo ibibigay. Yung unang singil sa akin, ako, nagbigay na naman ako ng pangako noon. Mga kapatid. Kaya, alam ko na pagdadaan na naman ako doon, sisingilin na naman ako Dahil nagbibigay nga ako ng araw ng pagbabayad ko. Kaya, umiiwas ako, mga kapatid. Umiiwas ako. Ito, simpleng long neck lang ito at utang. Sa hiya mo ay lumilihis ka. Di lalo na ito kay Moses, mga kapatid. Hindi lang po. Simpleng problema ito. Hindi siya nang api. Okay, may mga ibang lugar, mga kapatid, na persona non grata ang tao. Pag inapi mo yung sa isang lokal na tao, ay hindi kanila na papasukin doon. Okay? Hindi na po pwede ngayon. Mayroon ng gano'n. May batas na gano'n, mga kapatid. Si Moses, hindi niya pwedeng lukuhin yung sarili niya. Mga kapatid. Nasigurado, pag nadaanan niya na naman, nakita niya yung mga lugar, nakita niya yung mismong pinangyarihan, maaalala niya muli. Ito na, mga kapatid, ang problema. The struggle from the past. Sa simula ng pagtawag ng Diyos kay Moses, meron kaagad pagsubok na kailangan niyang harapin at kalimutan ang nakaraan. At tumingin pa rin tayo sa Panginoon kahit nakakahiya. Kahit, mga kapatid, sabihin natin na alam natin guilty tayo. Pag sinabi ng Panginoon, ganito ang gawin mo. Mga kapatid, huwag tayong titingin. Kaya itong mga leaders dito sa church natin sa Santa Cruz, lagi kong pinapaalalahanan, huwag kayong maging politicians. Ipiplease natin yung mga tao. Hindi. Kahit masaktan tayo, sumunod tayo sa kagustuhan ng Panginoon. Okay? Yung iba kasi, ayaw ko. Yan, ito mga dahilan lang. Ayaw ko kasi baka ganitong sabihin nila. Ayaw kong gawin, baka ganito kasing sabihin nila. Yan yung pumipigil kay Moses, mga kapatid. The struggle from the past. Yan ay naging hadlang sa kanya. Okay? Dahil itong nakaraan natin, makinig tayong lahat, ang nakaraan natin, ikaw ay mayroon kang nakaraan. Maliban na lang kung ikaw ay pinanganak na mananampalataya na. May nakaraan tayo. Hindi po ako mapalad na pinanganak at lumaki sa simbahan, hindi. Ito siguro mga anak ko. Mga anak-anak na lang natin, mga kapatid. So, ibig sabihin tayo ay mayroong nakaraan. At yung nakaraan na yan ay pwedeng maging hadlang sa paglilingkod natin sa Diyos ngayon upang maisakatuparan ang magandang plano ng Diyos sa kinabukasan. Okay, sa English, okay?
our past can hinder. It can hinder us on serving God for the fulfillment of God's plan that will affect our future. Mga kapatid. Yun yung struggle ni Moses. So simula pa lang, pagtawag pa lang sa kanya, meron na kaagad struggle, mga kapatid. Okay? Pansinin niyo ito, mga kapatid. Dahil noong sinabi ng Panginoon sa verse 10, ayan, come now, therefore. Halika na, sabi niya. Pumunta ka na, sumama ka na. Gawin mo na. Tingnan niyo yung reaction ni Moses. Okay? Di ba dapat pag Diyos ang kausap mo? Minsan matuto talaga tayo, mga kapatid. Pag si mayor, pag si presidente, sige po, presidente. Sige po. Sige po. Talagang, baw pa eh. Pero pag kay Lord, teka lang Lord, may ganun tayo eh, mga kapatid. Sa verse 11, pansinin niyo si Moses. And Moses said unto God, hindi niya sinabing, masusunod po. Hindi niya sinabing, opo Panginoon, salamat, ako po ang pinagkatiwalaan. Thank you, Lord. What a privilege, Lord, to be used by you on a very special task. Sa kinadami-dami ng mga tao, Panginoon, salamat, ako yung pinagkatiwalaan mo ng ganitong authority o ministeryo kung ministeryo, mga kapatid. Okay? Yun yung sabi niya. Pansinin niyo, mga kapatid. And Moses said unto God, pansinin niyo ito, who am I? Sino ba ako? Dahil alam ni Moses kung sino siya eh. Sabi ko nga sa inyo, hindi mo pwedeng lukuhin yung sarili mo. Hindi mo pwedeng gawin yan. Ang pwede mong lukuhin yung mga katabi mo, pero isang araw malalaman din nila yung totoo. Pero yung sarili mo, hindi mo kayang lukuhin. Kaya ang sabi niya sa Diyos, sino ba ako? Okay? Kulang na lang sabi niya, hindi mo ba alam yung ginawa ko? Pwede bang iba na lang yung papuntahin mo? Actually, nangyari yun eh. Pwede ba, ganito na lang, Panginoon? Daming palusot ni Moses eh. Sabi niya, who am I that I should go unto Pharaoh? Sino ako? Pupunta kay Pharaoh, mga kapatid niya, makalimutan yung Egypt. Who am I that I should go unto Pharaoh and that I should bring forth the children of Israel out of Egypt? Sino ako? Sa ministry, mga kapatid, wala na po tayo doon. Pag ministry, hindi po tayo ang pinag-uusapan doon. Sa ministry, it's all about what God can do, mga kapatid. Okay? Hindi po ako nagmi-ministry dahil ako ay mayroong kakayang ganito. Wala, mga kapatid. Kung makikita nyo lang ako pag manalangin ako sa Diyos. Alam ng Panginoon na. Alam ko din na wala talaga akong kaya. Hindi ako marunong. Wala akong alam, mga kapatid. Wala akong alam. Sa Diyos lahat, mga kapatid. Sa ministeryo, iset aside mo yung sarili mo, kapatid. Amen. Yun yung blocking sa daan. Yun yung hindrance kay Moses, yung sarili niya. Kaya nga kung meron kang kalaban talaga sa paglilingkod sa Diyos, yung sarili. Why? Kagaya ni Moses, meron ka ring nakaraan. Ayan. Kaya ang hadlang talaga. Okay? Ang utos ng Diyos nandyan. Ang Diyos, kilala niya tayo. Ang Diyos may ipapagawa sa atin. Pero alam niyo kung ba't hindi natin nagagawa, kagaya nitong kay Moses? Ang hadlang ay sarili natin. Sino ako?
Alam mo ba yung pinaggagawa ko? Pupuntahin mo ko sa Egypt, nakapatay ako doon. Hindi makalimutan ni Moses yun, mga kapatid. Kaya nga, pag-aralin ninyo, basahin ninyo prior to that verses, mga kapatid, or on the succeeding verses, what I mean is yung mga susunod. On the succeeding verses, puro palusot na yung pinagsasabi ni Moses, hindi ako makapagsalita, Panginoon. Umiiwas siya. Umiiwas siya. Kaya dito, mga kapatid, tinuturuan tayo ng Panginoon na magtiwala sa Kanya. Okay? Sinusubukan tayo ng Panginoon, mga kapatid, kung kaya ba natin siyang pagkatiwalaan. Kaya ba natin siyang sundin laban sa ating sarili. Okay? Mahirap talaga. Mahirap talaga. Mga kapatid. Listen to this, mga kapatid. Our enemy is not our future. Hindi yung panghinaharap ang kalaban natin. Every child of God, makinig kayo, has a bright and glorious future. Tandaan niya. Lahat ng mga naglilingkod sa Diyos ay merong magandang panghinaharap o kinabukasan. Okay? Na yun yung lagi nating titignan. Kaya anuman ang kalagayan natin ngayon, okay? Wala pa kaming mga gamit sa church, hindi pa tapos yung church namin, kawawa pa kami. Huwag yung ngayon ang tignan natin. Tignan natin, mga kapatid, yung what lies ahead, kung ano yung gagawin ng Diyos sa buhay natin, dahil lahat tayo, salamat sa Panginoon, ay merong magandang kinabukasan sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya nga ang sarap maglingkod sa Diyos, mga kapatid. Purihin ang pangalan ng Panginoon, mga kapatid. Okay? Ang kalaban natin is when we keep on looking on our dreadful past. Na ngayon, kahit naririnig natin ang Panginoon na nagtuturo sa atin, sa buhay natin, kagaya ni Moses, ang nagpapaalala pa rin sa atin ay yung nakaraan. Kaya mahirapan tayong maglingkod pag ganyan, mga kapatid. Okay? Our past can hinder us on our present to keep on to our future. Ang nakaraan natin ay pwedeng maging hadlang sa panghinaharap ay pangkasalukuyan upang maapektuhan ang ating paglilingkod para sa ating kinabukasan. Ganyan yung pasimulang pagsubok kay Moses. Hindi niya maitanggi. May nagawa siyang kasalanan. Nakapatay siya ng tao. Hindi lang siya nakapatay ng tao. Pinapabalik pa siya ng Diyos sa lugar na kung saan nakapatay siya ng tao. Grabe, mga kapatid. Pero hindi natin pwedeng sabihin sa Panginoon na, Lord, alam mo ba yung ginagawa mo, Panginoon? Alam mo ba? Alam mo ba na nakapatay ako sa Egypt? Minsan, ang pangit ng tanong natin, hindi mo ba alam, Panginoon, na nakapatay ako ng tao sa Egypt? Ang sagot ng Panginoon sa iyo, kapag lagi ka nagpapalusot, Panginoon, alam mo ba na hindi ko kaya ito? Alam mo ba, Panginoon, na hindi? Ang sagot ng Panginoon, oo, alam ko. Ang sagot ng Panginoon sa iyo, oo, alam niya. Pero kahit alam niya yung kahinaan mo sa nakaraan, kahit alam ng Panginoon yung mga hindi magandang nangyari sa nakaraang buhay natin, tandaan mo rin na alam ng Diyos ang kanyang ginagawa at ang gagawin niya. Amen. Sa buhay natin. At hindi tayo ipapahiya ng Panginoon, mga kapatid. Amen. Purihin ang Panginoon. Anong oras na? Malapit na magtapos. So kapatid, ito ang minsang pagsubok sa atin. Yung hila
hila ng nakaraan. Okay. Hila. Kaya, ngayong gabi, para makapagpatuloy kayong maglingkod ngayon, at makapagpatuloy tayo hanggang sa kinabukasan at matanggap natin ang magandang plano ng Panginoon sa buhay natin, huwag natin masyadong lingunin yung mga hindi magandang nakaraan. Hindi makatulong sa iyo yan. Dahil lahat tayo ganito eh. Sabihin ng Panginoon, John, mag-preach ka. Gagawin kitang preacher. Ang sagot ko, ganito, hindi naman ako marunong, Lord. Paano ko maging preacher? Addict ako. Kapag gagamitin natin lahat ng nakaraan natin sa harap ng Diyos, iyan yung pwedeng makapigil. Kaya huwag tayong mabuhay sa nakaraan. May Diyos tayong nagbabago sa panghinaharap, mga kapatid. Okay? Huwag tayong magpalinlang. Yan ay instrumento ng kaaway. Sabi ng Revelation, mga kapatid, the devil is the accuser of the brethren. Day and night, ang dyablo ay nag-aakusa. Ang nakakalungkot, mga kapatid, totoo naman yung sinasabi niya. Ikaw noon ay sinungaling, ikaw noon ay makasalanan. Nako, pag narinig mo yun, oo nga. Tapos tatayo ka sa likod ng pulpito, maaalala mo yun. Haharap ka sa mga tao, mga kapatid, maaalala mo yun. Mga kapatid, o baka hindi ka na makatayo nga dahil yun ang nakikita mo. Hindi makatulong sa iyo yun, mga kapatid. Kagaya ni Moses. Palayain nawa tayong lahat ng Panginoon. Okay? Na matuto tayo. Okay? Na pagdadating tayo sa... Kailangan kasi nating maging overcomer eh. Kailangan nating magtagumpay, mga kapatid eh. Kailangan nating harapin. Na ano, pastor? Kahit maalala mo yung hindi magandang nakaraan mo, kailangan wala ka ng feeling na mahiya ka pa sa Panginoon. Nandun pa rin yung boldness mo. Okay? Sabi ng Bible, the righteous are bold as a lion, mga kapatid. Kaya pag hindi ako nakahanda, hindi talaga ako tatayo. Pero pag nakita nyo kung tumayo, mga kapatid, ay, sigurado yan. Sigurado yan. Talagang nakahanda yan, mga kapatid. Okay? Nakalock in yung mind ko. Nasusubukan ko nga magmi-ministeryo ako sa isang gawain, mga kapatid. Mayroong kagad sumasalubong na sa salitang kanto yung bubwisitin ka ganun. Pero natuto na ako, Brother Gabi, na inilock ko yung bahala ka dyan. Next time ka na lang. Nilalock ko yung mind ko kasi I have a ministry that the church will be blessed. That God will be pleased, mga kapatid. Kasi hindi ka makapaglingkod sa Panginoon. Sa ministry kasi ganito yan, makinig kayo. Sa ministry, hindi lang ikaw ang makikinabang. Ang ministry mo ay makakapagbigay ng lugod sa Diyos. Yan ang ministry. Ang ministry ay makakatulong sa mga miministeryuhan mo. Okay? So in every ministry, that is a special task before God. Sa church dyan, sa UPCFF, kailangan may mga ministry kayo dyan na inyong gagampanan. Pero yan na nga, naku, paano ako magpapaawit? Loko-loko ako. Dati, malaking kasalanan ko. Hindi na ako babalik. Ayaw ko na. Uupo na lang ako sa church. Tagaupo na lang ako. No, mga kapatid. Give yourself a chance na ikaw na naglilingkod sa Panginoon ay merong Diyos na nagbibigay ng pag-asa. Mga kapatid. Uulitin ko, mga kapatid. Sa ministry. Okay? Huwag nating, kailangan pag ministry, nakalak yung sarili natin. Kaya, huwag pagtatayo kayo dyan, Brother Gabi, kayong mga nagtuturo, ayaw ko yung mayroon kayong nakahanda kung ano-anong isisingit nyo doon. Hindi, hindi. Mag-stick kayo doon sa binigay ng Panginoon sa inyo. Hayaan nyo yung kaaway na manggulo sa inyo. I-lock nyo yung mind nyo sa inyong ministry.
Maging professional tayo sa ministry, mga kapatid. Kahit sino pa yung makita natin, gawin pa rin natin yung ministry natin at our best because para sa atin yan, mapaluguran ng Diyos at mayroong taong mapalaya sa kasalanan, maligtas sila sa ministry natin. Kaya nga si Moses, yun ang kumakalaban sa kanya, ang nakaraan niya. Na sa kanyang ministry, hindi niya nakikita, may Diyos siya na susundin at meron siyang mga 3 million people na mapapalaya. Kaya huwag tayong umiwas sa ministry, mga kapatid. Let us serve the Lord. Let us serve the Lord. Okay? Sa instrumento, sa pag-aawit, mga kapatid, gagamitin yan ng Panginoon, mga kapatid. Huwag niyong maliitin yan. Si Stephen at si Philip, mga kapatid, serbidura lang, pakain lang sila. Pero doon nagsisimula sa ministry ang magandang ministry. Okay? Naging mga evangelist po sila, mga kapatid. Anong nangyari? Napaluguran ng Panginoon sa kanilang ministry. Natulungan ng church sa ministry natin, mga kapatid. Nakakatulong ang ministry at may mga taong naaabot ang Diyos kung tayo'y magpapagamit sa Panginoon in the ministry. Okay, pero anong hadlang sa ministry natin? Hindi yung present, hindi yung future, nakaraan. Okay? Wala na tayong time. I-close natin ito, mga kapatid, sa Book of Romans at saka sa Philippians. Okay? In Romans chapter 8, gusto ko lang mapansin nyo ito. Sa church, Romans chapter 8, verse 35 to 39. Gusto ko may mapansin kayo dito, mga kapatid. Sabi dito, who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation or distress or persecution or famine or nakedness or peril or sword? Sabi dito sa verse 36, as it is written, for thy sake we are killed all the day long. We are accounted as sheep for the slaughter. 37, nay, in all these things, we are more than conquerors through him that loved us. Kinig kayong lahat. 38, for I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, no height, nor depth, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord. Sabi dito, mga kapatid, hindi makakapaghiwalay sa iyo ang presente at ang future mo sa Panginoon. Pero hindi binanggit dito, mga kapatid, yung past. Hindi sinabi. Dahil yung nakaraan mo ay pwede kang hilahin. Okay. Kaya pag nasa church tayo, ang tignan natin yung sarili natin ngayon, nandito ako sa church. Sino ka man, ano man ang pinagdaanan mo, it doesn't matter, I don't care, I don't want to talk about it. Okay? What matters is you are now in the church, you are there, and you have a bright future. Yun ang tignan natin, mga kapatid. Makahadlang kasi yung nakaraan. Okay? In closing, Philippians 3, verse 13 to 14. Brethren, sabi ni Pablo, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do. Dahil si Pablo ay mayroon ting masamang nakaraan. He consent the death of Stephen. He persecuted the church. Hindi po religion. Kung sana ibang religion lang yung pinersecute niya, kung satanista sana yung pinersecute niya, kung ano-anong mga kulto sana ang pinersecute niya, okay lang. But he persecuted the church. He knows it by himself, within himself. He knew it, mga kapatid.
Okay? I will reiterate it. You cannot lie. You can never lie to yourself of who you really are. Especially from your past, mga kapatid. Hindi mo pwedeng lukoyin yung sarili mo. Alam mo yan. Okay? Pero sabi niya, kahit nakapatay siya kagaya ni Moses, ito, mas magrabe ito. Si Paul, dahil church ni Jesus Christ yung pinipersecute niya. Si Moses, ang napatay niya, Egyptian. Ito, ang nakonsinti niyang napapatay, mga kapatid, ay mananampalataya. Ministro ng Panginoon. Pero tinawag pa rin siya ng Diyos. Ano, grabe. Pero itong susi niya, mga kapatid, Brother Gabi, itong susi niyo. This one thing I do, first and foremost, merong humihila sa akin. Pag nakikita niya siguro yung church, pinapaalala ng demonyo, yan, yung pinipersecute mo, no? Anong mukhang ihaharap mo ngayon sa kanila? Okay? Sinasabi mo, ikaw ay ministro, you are a minister of God, you're a servant of the Lord, Paul, anong mukhang iharap mo sa kanila? Pinapatay mo kasi Stephen, eh. Kaya ang kaaway, maraming masasabi sa atin yan patungkol sa nakaraan. Okay? Ako, ayaw ko na pag-usapan yung nakaraan. Maliban na lang, alam ko yung kalokohan mo ng nakaraan, ngayon ginagawa mo pa rin. Eh, iba ng usapan nyo. Okay? Iba ng usapan nyo. Okay? Sa church, sabi, kilala nila ako dito sa church. Ha? Yung may mga problema dito, yung iba kasi ayaw magbago, kaya hindi nila ako kilala eh. Pero dito sa church, alam nila. May mga nagawang kasalanan, may mga nagawang palpak. Oo, nakakaya pa nga yung ginawa nila eh. Pero alam nila ako, pag ako yung kaharap nila, nagpakumbaba sila. Kilala nila ako, mga kapatid. Wala na yan. Pero not unless, na gawin mo pa rin, presente, mga kapatid. Punong-puno ng pag-asa dito sa church na ito. Ay alam ng mga leader kung paano tayo mag-isip dito. Punong-puno ng pag-asa, mga kapatid. Yung mga ayaw magpa-correct, hindi sila makaramdam ng tulong eh. Dahil, siyempre, paano mo sila tulungan? Ayaw naman nilang tumulong eh. Sinasalubong ka nila. Mga kapatid, mahirap. Ang susi, mga kapatid, forgetting those things which are behind. So, mga kapatid, what it really meant is this. Your past will never help you on serving God. Hindi makatulong. Kahit gaano ka kagaling sa school, di mo pwedeng ipagyabang ngayon, o Panginoon, kailangan gamitin mo ako ngayon dahil ako magaling ako sa school namin. Mga kapatid, wala po diyan. Okay. Forgetting those things which are behind and reaching forth unto those things which are before, sa panghinaharap. Okay? Kaya huwag niyong pahirapan yung sarili niyo. Makinig kayong lahat. Ito, ibubulong ko na lang para konti lang makarinig sa atin. Okay? Ipapaalala sa iyo ng kaaway lahat ng masamang nakaraan mo. Hindi mo yun may tatanggi dahil kilala mo yung sarili mo. Pero ang gagawin natin, hayaan natin yung nakaraan. Anong nangyari nung sumunod si Moses? Nakalabas ang Israelita. Nakapasok sila, mga kapatid, sa lupang pangako. So see? Huwag tayong tumingin, mga kapatid. Lalo na pag nakagawa ka ng kasalanan, kamali ka, nakakahiya, mga kapatid. Pag pinatawad ka na ng Panginoon, mga kapatid, huwag mo nang lingunin. Okay? At tumingin ka sa magandang panghinaharap, mga kapatid. Okay? And I press toward the mark of the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Ang seryosohin natin yung pagtatawag sa atin ng Diyos. Ingatan natin yan, please lang. Gusto ko ipangaral ito ng matagal. Tagal ko nang nakaano to eh. Okay. Ang gawan natin lagi na ng paraan, remedyo,
yung pagkatawag sa atin ng Diyos. Tinawag tayong lahat ng Panginoon. Sa ikaliligtas, una yan. At pag ikaw naman ay maging preacher o ministro, special calling ang tawag naman doon. So lahat ay tinawag. So ang tignan mo yun, wag yung nakaraan, forgetting those things which are behind, and reaching forth unto those things which are before. And press on yung pagkatawag sa iyo ng Diyos. Lagi mong tandaan yan. Ano man ang ibulong sa iyo ng kaaway, mga kapatid, makinig kayong lahat sa ating pagtatapos. Dapat mas matimbang sa ating mga pandinig ang tinig ng Panginoon na tumatawag sa atin. Okay, ang kaaway bubulong na wag, hindi mo kaya, ganito ka, makasalanan ka. Ganyan ang bulong ng kaaway. Pero dapat ang mas matimbang sa atin, we need to press on sa pagtawag sa atin ng Panginoon, mga kapatid. Ang Panginoon, mga kapatid, ay mabuti na kahit alam niya pa yung nakaraan mo, ay kaya kanyang pagkatiwalaan sa magandang kinabukasan. Amen. Salamat sa Panginoon. Salamat sa Diyos. Tayong lahat na merong mga masamang nakaraan, kagaya ni Moses at ni Pablo, mga kapatid, na pwedeng humila sa kanila at pumigil sa paglilingkod nila sa Diyos sa panghinaharap at sa pangkasalukuyan at panghinaharap. Salamat sa Panginoon. Okay? Nangyari ang kalooban ng Diyos na kailangan nating mabuhay. Amen. Sa kaparaanan ng Panginoon. My first memory verse is this. Ang unang-una kong memory verse, di ba sabi yung iloko-loko ako. No? Grabe, mga kapatid. Pero ang memory verse ko, first memory verse, unang-una. 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Yan ang matimbang dapat sa atin, mga kapatid. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Okay? All things are passed away. Behold, all things are become. All things are passed away. So, hindi kalooban ng Diyos na lagi mong iniisip yung nakaraan. Hindi kalooban ng Diyos. Again, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Pag-iisipin din ng Diyos lahat ng kapalpakan natin noon, hindi tayo makapaglingkod sa Panginoon. Kung ang Diyos nga kaya niyang kalimutan, dapat tayo din ay handa. All things. Lagyan na natin yan sa basura, mga kapatid. Not unless. Yun nga, mga kapatid. Kaya nga minsan, may mga tagpo tayo na may mga meeting kami, mga kapatid. Nagpipray ako kay Lord. Sabi ko, Lord, kasi handa na akong kalimutan yung nakaraan. Okay? Kalooban ng Diyos, nakalimutan yung nakaraan. Kaya nga, sinasabi ko, Lord, sana wag na nilang buklatin, wag na nilang pagdaanan. Okay? Dahil ako, ayaw ko ng pag-usapan. Ayaw ko na, Panginoon. Ayaw ko nang tanggapin yun. Kalimutan ko na kung ano man yung pinagagawa nila. Kaya ko. Pero please lang, sana wag na nila. Dahil hindi kalooban ng Diyos that you will rehearse it in your mind again and again what has done in your past, which it cannot help you. Mga kapatid, it will never help us. In fact, mga kapatid, dapat ang i-rehearse natin bilang mananampalataya, pinatawad ako ng Diyos, mabuti sa akin ng Diyos, may gagawin ng Diyos, merong langit na hinandang Panginoon. Dapat yun ang iniisip-isip natin, mga kapatid. Yun ang dapat nating isipin. Lalo na sa church, pag tumagal na yung church, may mga nagagawa na kayo ng mali sa bawat isa. Sa church, nagkakatampuhan kayo. Ay, naku, nakakaya. Alam niya,
nagtampuhan kami ni ano, may nagawa akong ditong kasalanan. Hindi. Alam niyo, maganda sa church. Yung iba, umaalis kasi, hindi nila naiintindihan eh. Alam niyo, ba't may nangyayaring mali sa church? Pinapatibay ng Panginoon ang pag-ibig. Alam niyo ba ang totoong pag-ibig? Saan ang pag-ibig na ginawa ng Panginoon bago tayo magtapos? Bible study tayo, mga kapatid. Ha? The real expression of God's love is in the cross of Calvary. It's in the cross. Nung binigay niya yung sarili niya, yun ang tunay na pag-ibig. Okay, mga kapatid? Binigay niya yung sarili niya. Greater love hath no man than this, that He gave His life for His friends. Wala nang higit na pag-ibig doon. Saan ang pag-ibig doon? Binigay niya yung buhay niya. Ito, mga kapatid, nung sinabi ng Panginoon, on the cross, anong sinabi niya? Father, forgive them, for they know not what they do. Tumitibay ang pag-ibig sa pagpapatawad. O kaya pag may nagawa kang mali sa akin, pinatawad kita, dapat tumitibay yung samahan natin. Ganon din kayo dapat sa church. Mga kapatid, wag yung habang buhay, isisingil mo na lang. O natatandaan mo noon, yung ginawa mo sa akin. Hindi. Dapat ang isipin mo, pag ikaw ay pinatawad, ay, mahal talaga ako nila dito. O. Okay? Lalo dapat tumitibay. Ulitin ko, mga kapatid, meron tayong mga hindi magandang nakaraan. It is the will of God to forget that all. Kalooban ng Diyos. Okay, ako handang-handa ako niya. Kalimutan. Pero nga ako, pag matagal na, tapos ngayon, kaharap mo ako, gagawin mo pa rin, mga kapatid, hi, hello din lang tayo. Kasi, kalooban ng Diyos na kalimutan ang nakaraan. Si Paul nga nagsasabi, an effective apostle to the Gentiles says, this one thing I do, forgetting those things which are behind. At kung mayroong mga taong laging pinapaalala yung nakaraan mo, iwasan mo sila. Because you need to forget those things which are behind. It is not the will of God to rehearse in your mind again and again those dreadful past that you've been through, mga kapatid. Okay? We have blessed life to think upon, mga kapatid. Hallelujah. We have the Lord that will come to us again. Hallelujah. Merong langit na inandang Panginoon sa atin. May magandang buhay na inanda ang Diyos. Yan dapat yung lagi nating iniisip. Kung yan laging natin iniisip, di tayo tatamarin. Hindi tayo magsiserve ng reserve. We will give our best in worship, in prayer, in ministry, in giving. We will give our best if we only think on all of the goodness of God sa buhay natin. Amen. Ulitin ko, mga kapatid, mabuti sa iyo ang Diyos. Wala akong pakialam kung gaano ka kasama noon. Mahal ka ng Panginoon, may plano sa iyo ang Diyos, may gagawin sa atin ng Panginoon, hindi tayo pabayaan ng Panginoong Diyos, higit ang kapangyarihan ng Panginoon kaysa sa ating mga nakaraan. Purihin ang Panginoong Diyos, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. So God bless you. Let us overcome our past, mga kapatid. Mabuhay tayo ngayon. Mabuhay tayo kinabukasan. Huwag tayong mabuhay sa nakaraan. Amen. Mabuhay tayo ngayon. Amen. Sa tulong ng Panginoon. God bless you. Amen. God bless you. At naway lagi mong makita ito na hindi ka pinabayaan at hindi ka pababayaan ng Panginoon. Okay? I will never leave you nor forsake. Yan ang sabi ng ating Panginoon. Kaya ang sarap maglingkod sa Diyos. Amen.
Purihin ang Panginoon. God bless you. Tayo manalangin panandalian. Oh, hallelujah. Purihin ka, Mang Banal. Maraming salamat po, Panginoon. Dakila ka, O Diyos. Tunay nga, Panginoon, na noon pa man kami masama, hindi pa kami nakahawak ng Biblia, hindi pa kami nakabasa ng Biblia, hindi pa kami nakapagpuri, hindi pa kami nakaawit, Lord God. Hinanda mo na ang kapatawaran sa krus ng Kalbaryo para sa aming mga buhay. Maraming salamat po. You have taken, Lord, the curse, Lord Jesus Christ, on the cross. You redeemed us, Lord. Tinubos mo kami. Lord, hallelujah, kami po ay mapalad, Panginoon, bilang mga tinawag mo kayo, Diyos. Maraming salamat sa pagtubos mo sa amin. Lord God, binili mo kami, Panginoon. At Lord God, tinutulungan mo kaming mabuhay ayon sa iyong kalooban, mabuhay bilang tagasunod mo, Panginoon. Kay Lord, salamat po. Tulungan mo po kami maging overcomer, Lord God, hindi lang sa kalaban, sa pangkasalukuyan, kung hindi. Tulungan mo ang iyong mga anak na ano pa mang gawin ng kaaway o sino mang instrumento ng kaaway na magpaalala sa kanila ng masama nilang nakaraan. Lord, bigyan mo sila ng confidence, Lord God. Tasno sila bilang Kristiyano na pinatawad mo na sila at sila ay mananampalataya na, Panginoon, sa tulong. Ay, O Diyos, bless your church, O God. Hallelujah. Bigyan mo kami ng kaisipan na makalangit, Lord God, upang hindi kami maapektuhan ng nakaraan, Panginoon. Lord, maraming salamat sa gabing ito. Lord God, bukod sa tulungan mo kaming maging overcomer, Lord, i-bless mo po ang buhay ng iyong mga anak. Tulungan mo po sila, Lord, sa kanilang mga pangailangan, Lord, financial, Lord God. Bless them, Lord, physically, Lord. Heal their bodies, Lord, in the name of Jesus. Lord God, their emotions, Lord. Tulungan mo po sila, Panginoon. Kanilang kalagayan, Lord. Tulungan mo sila, Lord, ano man ang problema at pangangailangan ng iyong mga anak. Iunat mo po ang iyong mapagpalang kamay. Bless your people, Lord. At maraming salamat, Panginoon, sa salita mo na nagbibigay ng pag-asa at pagtuturo sa amin. Continue to speak, Lord God, to us. Let your voice, let your message, O God, let your presence always be available to your people, Lord, dahil wala kaming patutunguhan kung wala ang Espiritu mo at walang salita mo, Panginoon. Ay dalangin ko, O Diyos, na lagi nawa yan sa amin. Purihin ka, Mang Banal. Lord, bless your people. Ingatan mo kaming lahat. Magkita-kita kaming lahat sa gawain mo hanggang sa makarating kami sa buhay na walang hanggan. Salamat po, O Diyos. Salamat. Thank you so much, Lord. We claim the victory, Lord. Hallelujah. We claim it in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Salamat po, Panginoon. Thank you, Lord. In Jesus' name. God bless you, mga kapatid. Sumatin ang biyaya at bendisyon ng Panginoon. Palain tayo ng Panginoon. God bless you all. Amen. Mag-ingat po tayo at magpatuloy tayo sa Panginoon. Ano man ang Panginoon. God bless everyone. Purihin ang pangalan ng Panginoong Jesucristo. All glory and honor. Hallelujah. We give back to our Lord Jesus Christ. Praise the name of the Lord. Praise God.